biglang naglaho at biglang nagparamdam? Ito ang i-reply mo. Nasa stage ko ba ngayon or sa situation na naglaho siya and then ito ngayon bigla na lang nagparamdam, biglang nangamusta, biglang nag-reach out sa'yo? So, ito, yung mga ganitong situation, actually nangyayari ito sa mga long distance relationship or lalong-lalo na din sa bago pa lang nagsimula yung inyong relasyon. Kakasagot mo pa lang sa kanya and then ito na ngayon na parang ramdam mo na parang hindi mo siya karelasyon, na parang hindi mo siya partner kasi parang hindi kanya pina-priority, na hindi kanya inuuna, na parang nakukulangan ka rin sa oras niya. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo kung ano ngayong dapat ninyong gagawin once na biglang nagparamdam or biglang nag-reach out or biglang nag-message yung lalaki na naglaho dati. Ito ngayon susulpot na bigla-bigla na lang nagpaparamdam talaga. So ano ba yung dapat nating gagawin or ano yung dapat mong i-response? Okay, una sa lahat, yung karaniwan ng pag-reach out ng mga taong naglaho or lalong-lalo na yung mga lalaki na naglaho na dati and then ito ngayon bumalik, ang karaniwan na nire-reach out or sinasabi is yung pangangamusta. Okay? Hi, kamusta ka na? Or di kaya may mga kadugtong pa na namimiss na kita, pwede ba tayong magkita? Pwede ba tayong SOP or sex on phone? Yes, may mga ganon. So, karaniwan din po yan sa long distance relationship na magkaroon ng SOP. Pero ito nga ngayon mga utol, naglaho na siya dati, di ba? So, ngayon bigla siyang nagparamdam, bigla siyang lumitaw. So, ano yung dapat nating gagawin? Kasi hindi naman normal or hindi naman tama na naglaho na siya dati and then ngayon is biglang lilitaw na parang wala lang. Ano yun? Okay. So, ito ngayon, ano yung dapat nating i-response para masupalpal din yung mga ganitong klaseng lalaki? Kasi yung mga ganitong tipo ng lalaki actually ay meron po yang tinatago or meron pa yang iniingatan. The bottom line is, hindi siya seryoso sa'yo. Kasi walang totoong nagmamahal na kung kailan ka lang kakausapin or kakamustahin. Dahil yung totoong nagmamahal utol araw-araw consistent, kinakamusta ka niya. Dahil siya mismo ay may pag-alala sa'yo dahil minamahal ka niya. So ito ngayon, kung kailan lang susulpot, so saan yung pagmamahal dyan? Saan yung pag-alala dyan? Wala, di ba? So ano yung dapat nating i-response? Okay, halimbawa na lang, siya ay nangamusta sa'yo. Okay, kagaya na lang na namiss na kita, pwede ba tayong magkita? Kamusta ka na dyan? Ito po yung i-reply mo sa kanya para masupalpal yung bilang pagkalalaki niya na manloloko. Ito yung sabihin mo sa kanya, based on your actions, ayaw ko ang isang katulad mo. Sorry, take care. Yes. Tapos. And that's it. Pero yung kasunod natin ay, always ko po itong sinasabi na dapat is may paninindigan ka. Hindi yung hanggang salita ka lang. Na nabinitawan mo na yung salitang ito or binato mo na yung salitang ito pero nagpaparamdam ka din naman after. Ito mga utol once na kinakaayawan nyo na yung isang lalaki ay dapat panindigan nyo talaga. Maglaho ka na. Huwag ka nang makinig pa sa kanya. Na kung pwede lang is i-block mo na or i-restrict mo na yung taong ito. Kasi nakikita mo naman yung red flag na kung kailan lang ito susulpot at saka kung kailan ka lang kakamustahin. Kayo mga babae is may right din naman na pumili ng partner. Kasi lifetime commitment yan Panghabang buhay mo yan na makakasama. So kung hindi ka pipili and then sasagutin mo na lang yung taong nanligaw sa'yo, na kung sino na lang yung manligaw sa'yo is sasagutin mo na lang, walang ganun Kasi kung makikita or nakikita mo rin naman yung mga red flags, bakit or ano pa yung rason kung bakit ka mag-e-stay? Wala, di ba? Kasi kaming mga lalaki, actually may right din naman kami na pumili ng isang babae kung sino yung liligawan namin. So kayong mga babae is may right din naman kayo na kung sino yung lalaki na pipiliin nyo at saka sasagutin. Kasi ganun pa man is kahit nasagot na nga ninyo yung isang lalaki and then kapag nakita ninyo na hindi maganda yung kanyang ugali, ay may right pa rin kayong umatras. Kasi kung mag-i-stay ka sa taong ito, lifetime mo yan na makakasama. Lifetime yan na pagdudurusa. Yes. So that's why utol,
May right ka na umatras kapag ayaw mo sa isang tao. Lalong-lalo na kapag magkasintahan pa lang naman kayo. That's why may mga stages tayo sa relationship na magkakilala muna or kilalanin mo na yung isa't isa. And then ito na, may magkasintahan stage bago humantong sa kasalan. Hindi naman ibig sabihin na magkasintahan kayo is ikakasal talaga kayo. No. That's why may stage tayo na magkasintahan muna, na jam muna kayo sa stage na yan or sa level na yan para makilala ninyo yung isa't isa. Kung magtutugma or kung magkakamatch ba kayong dalawa. So kung hindi man, kailangan natin i-accept na yung taong ito na sinagot ko, na yung tao itong minahal ko is hindi ko pala ka-match. So mas mainam na nakilala ko or nakilala namin yung isa't isa, yung bawat isa, yung pag-uugali namin bago pa humantong sa kasalan na hindi pala kami magka-match talaga. So mas mainam na magkahiwalay and then pumili ng panibago. Yes. So may right po kayo utol na umatras na hindian yung isang lalaki. Lalong-lalo na kapag kayo mismo ay inaitsopera. Kapag kayo ay binabaliwala. Habiruin mo, dati is active naman siya. Ngayong nakukuha niya na yung kagustuhan niya, bigla na siyang naglalaho or naliless priority ka na. Hindi na siya gaano nagpaparamdam. Kasi yung mga ganito din na klaseng lalaki, ito yung mga tipo ng mga lalaki is kung minsan may tinatago talaga. Like I said kanina, or may iniingatan pa. Or maybe may jowa pa, may asawa. Yes, and then, yun na nga, busy sa trabaho, busy sa kanyang pamilya. That's why, nawawalan siya ng oras sa'yo. Na kung napapansin mo is, busy daw. Na siya mismo isang galing sa bibig niya na, babe, pasensya na, busy ako, marami akong ginagawa. Walang ganon sa totoong nagmamahal, utol. Dahil kapag minamahal ka talaga ng seryoso ng taong yan na sincere sa'yo is bibigyan at saka bibigyan ka niya talaga ng oras. So kapag siya din mismo is nawawala ng oras sa'yo, yun. Yun po ang i-reply mo once na siya ay nangamusta sa'yo. Based on your actions is ayaw ko yung isang katulad mo. Sorry, take care, goodbye. Tapos. Ha? So once na binitawan nyo na po yung salitang yon, kailangan talaga is tapusin mo na. Stop all the connections. Pag sinabing all, lahat-lahat. Ha? Huwag mo nang buksan yung pintuan mo sa kanya. Para makita niya na ganun ka rin kasinsir. Na meron kang word of honor. Para mabigyan mo rin ng takot yung mga kalalakihan. Na sa isang salita mo is natutupad or ginagawa mo talaga. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, kita-kits tayo doon. So yun lang po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.